si Sara Duterte po nagpasalamat sa ating Pangulo. Ngayon, yung ating Pangulo naman sabi, I'm glad glad I could help. Kasi sabi po ni Sara Duterte, it is an irony na dahil sa pagkakulong ng kanyang tatay sa dahig, naging close sila, bumalik yung relationship nila ng kanyang tatay. Kaya salamat niya kay President Marcos. Because of that, sabi naman ng ating Pangulo, glad I could help. Ngayon, nag-react si Sara after na magpasalamat after na ma-appreciate ng ating Pangulo yung pasasalamat. Sarcasm lang yun. Ito talagang si Sara Duterte. Na-appreciate na po yung pagpasalamat ninyo. Binawi ba ninyo? Hindi man pala si Zero yung pagpapasalamat sa ating Pangulo na nagkasundo na kayo ng tatay ninyo dahil sinorender yung tatay ninyo sa ICC. Laban bawi, sarcasm daw. Ang tingin ko naman po, sarcasm din naman yung naging response ng ating Pangulo. Ibigay ko sa inyo yung unang kwento para masubaybayan ninyo, lalo nung yung mga hindi pa ito alam. Pero marami nang nakakaalam nito. Pero for the sake of presentation with clarity, ibigay ko muna sa inyo yung unang statement ni Sara Duterte. Tapos yung response ng ating Pangulo. Ito si Sara sa pagtatanong ng mainstream media doon sa dahig. Reflections mo, ng pamilya, since this thing happened. I'm sure in one of the moments you're thinking of something, if you could share. I think that I don't have the word right now. I only have happy, but it's the incorrect word that to describe it. Blessed. I'm blessed because I gained a sister with what happened to me after the attacks, confidential attacks, the impeachment, and we have a relationship now. I have a relationship with Kitty, and I'm happy now. Sabi ko nga sa kanya, I'm happy that I have a sister kasi meron akong pagagalitan. Growing up, wala akong ganon, but meron akong yan ngayon, pinagagalitan na kapatid. And then, I'm happy as well. And this really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. Joke lang pala yun. Sarcasm na nga pala yun, mga kababayan. Pero pag pinanood mo yung interview sa kanya, sa kwan pala yun, mga kababayan, courtesy ng ANC, yung plini natin na video para alam ninyo. Kasi wala man ako doon. Sila na yung nandun. Kung makikita ninyo, seryoso yung pagsagot niya. Kasi seryoso naman po yung pagtatanong ng mainstream media sa kanya kung ano daw ang kanyang reflection. It is the irony. It is an irony niya kasi dahil sa nangyari, nagkaroon siya ng renewed relationship sa kanyang tatay, pati sa kanyang kapatid. Nagka-time para magkausap sila, nagka-banding po. So I have to thank kanya. That is the irony. Pasalamatan ko si President Marcos. Siyempre, tinanong din yung ating Pangulo kung ano ang reaksyon niya na nagpasalamat si BP Sara. Siyempre, ang sagot naman ng ating Pangulong Bongbong, glad I could help. Sabi dito, glad I could help, says Marcos, after Sara thanks him for renewed relationship with Dad Rodrigo. Pagkatapos, biglang bawi po ni Sara. Bumanat ngayon si Sara Duterte. Sinabihan yung ating Pangulo, hindi niya nagit siguro na sarcasm lang niya yun. Sabi ko sa inyo mga kababayan, pag tinanong ninyo si Sara, wag na kayo, yan mga Duterte po, wag na kayong maniniwala na ang kanyang sinasabi ay totoo. Kasi pag naniwala kayo na totoo ang kanyang mga sinasabi, talo kayo. Kasi po, laging double speak sila, double talk. Unstable kasi yung pag-iisip mga kababayan ng mga Duterte. Yan sabi ni Sara. BP Sara says President Marcos did not understand sarcasm
on gratitude for renewed relationship with Rodrigo. So pinalalabas niya yung ating Pangulo, bobo, kasi naniwala sa kanya. In-appreciate yung pagpapasalamat niya na sarkasam pala. Hindi man totoo. Isang panunuya, ang ibig sabihin sa Tagalog, panunuya, pang-insulto, mocking a person. Yung kanyang pagpapasalamat na yung kanyang tatay, pinakulong. Ina-accuse niya na ang dahilan ng pagkakulong ng kanyang tatay, si PBBM, in which case hindi man po totoo. Ang nagpakulong, mga kababayan, kay Digong, yung mga complainants na nag-file ng kaso 2017 pa. Nagkataon lang na nilabas ang warrant of arrest ng ICC through Interpol panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, in which case we have obligation to cooperate. Sinisisi ngayon ni Sara Duterte. Gustong mangyari niya, proteksyonan yung kanyang tatay. Paano po proteksyonan nga yung kanyang tatay na walang tigil sa pagbabanta sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong? Araw-araw tinatawag na bangag at siya mismo pinagbantaan yung ating Pangulo. Asa pa sila napipigilin ng ating Pangulo ang warrant of arrest na inisyu ng ICC. Tama po. Tulad ng sinabi po ni Tunying. Ulitin natin yung pag-uusap ni Katunying tapos ni Jerry Baha. Ayan ba? Hindi naman talagang pigilin ng Pangulo yan eh. Yung arrest warrant na yan, ICC man yan o Interpol. Kaya lang, meron ka ba naman kang konsolasyon na pigilin yung arrest warrant, walang lubay ang mga Duterte, katitira sa'yo. Isa pa yun. Ba't ka naman gagawa ng mabuti? Araw-araw ay tinatawag kang bangag, adik, diktador. Papaplanuhan ka ba ipapatay? Papaplanuhan ipapatay, tapos ipagtatanggol mo ba yan? Parang, tama ba siya? Okay. Iba rin talaga pag may kausap kayo ibang tao. Yan din naman yung binabanggit natin nung nakaraan na parang nag-extend ka na reconciliation, helping hand. Iniaabot mo, pero inaabot mo yung kamay, tinataga yung kamay mo. Nasinasa. Ba't mo kami aabotin? Bangag ka. Adik ka. Ngiwi ka. Paano nga namang mangyayari? Umaasa ka sa kapwa mo na mabuti ang gagawin sa'yo, pero ginagawan mo naman siya ng masama. Araw-araw. Yun ang sinasabi natin. Malinaw. Asa pa kayo, ang gusto ninyo, gawan kayo ng mabuti ng ating Pangulong Bongbong Marcos habang walang tigil. Wala kayong tigil sa paninira. At pinagbantaan pa. You see? Tapos nagpasalamat. Ang akala ng mainstream media, sincero sa pagpapasalamat si Sara Duterte. Yun pala po, panunuya man lang. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, alam naman yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos na panunuya. Kaya lang, disinte yung ating Pangulo. Sinabi pa rin ng ating Pangulo na, glad I could help. Pero sa totoo lang mga kababayan, dapat talaga magpasalamat si Sara. Bakit? Pamamagitan ng pagkakulong ng kanyang tatay, doon nila marirealize ang kanilang kamalian. Finally, matuldukan yung kanilang pagmamayabang, matuldukan yung kanilang pagmamalabis. And that is good. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa ating bansa. Yan sabi ni Sara rito. Hindi niya siguro naintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan, hindi para sa ayusin ang mga personal na problema ng mga pamilya. The sarcasm was lost on him, VP Sara told reporters when asked to respond to Marcos' statement of glad I could help, as relayed by Palace Press Secretary, Press Officer Undersecretary Claire Castro on Thursday. Nakita na ninyo, mga kababayan, kaya matuto tayo na pag galing po sa Duterte, pamilya Duterte ang statement, huwag kayong naniniwala. Kasi madalas ang kanilang statement po, kasinungalingan, hindi man totoo. Tulad ng kanyang admission ngayon na it is just a sarcasm. Yung kanyang pagpasalamat ay isang sarcasm. Ang ibig sabihin, panunuya. Tinutuya niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sa kanilang paniwala, ang nagpakulong sa kanyang tatay, yung ating Pangulo, na hindi man po totoo kasi hindi man po yung ating Pangulo ang nagkaso sa kanyang tatay, kundi yung mga biktima ng EJK. Nagkataon yung warrant of arrest, nilabas ng ICC through Interpol, panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At sabi ni Jerry Baha, yun ang real talk na sinasabi. Pwede naman talagang pigilin. Pagbantaan mo ba naman yung ating Pangulo, tapos tawagin mo araw-araw, bangag, bangag, bangag. Ano kanya yan tutulungan? Mga abusado kasi po.